Gunaw na yata. Naku, Diyos ko. Hindi ho. Eclipse lang ho yan. Bakit? Anong nangyayari? Naku, Chong, umuwi na tayo. Natatakot ako. Elsa! Elsa! Elsa, nakita mo ba sila Nestoy at Intong? Hindi ko nakita. Nasa eskwelahan ba? Nestoy? Elsa. Muntik kumibot ang lupay. Natatakot na agad silang baka gunaw. Kung bakit marami pa rin ang naniniwalang ang lugar na ito ay sinumpa. Kung sa bagay ako may naniwala noon. Pero ngayon, ewan ko. Siguro talagang may mga lugar na bihirang datnan ng ulan. Hoy, Elsa, nakikinig ka ba? Opo. Lagi kang wala sa sarili. Gaya kanina. Pinapunta kita kina Lucio eh. Nakalimutan mo. Lagi kang nasa burol. Ilang taon ka na ba? 24 po. Hindi kita laging mababantayan. Dapat mag-asawa ka na. Wala naman pong nanliligaw sa akin eh. May anak yung isa ko kumpare sa Ibayo. Binata pa. Inay, may pagtatapat po ako sa inyo. Baka sabihin nila eh, mag-ina tayong matandang dalaga. Hindi kita inampun para gumaya lang sa akin. Nakita ko po ang mahal na birhen. Sa burol po. Kanina habang may eclipse. Nakaputing-puting damit po siya. May pelong asul, may sugat sa dibdib. Umiiyak po siya at saka nawala. Ayaw po kayong maniwala sa akin? Ay.
Talagang matigas ang espiritu. Kailangan pa natin ng ilang araw. Sa kanyo na lamang siya ibalik sa akin. I'm Mr. Lonely. I've got nobody to call my own. Elsa? 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 Kaya pala lagi siyang malilimutin ngayon. Kung minsan, nagpapanggap ang mga demonyo, nakikilala sila bilang isang hayop, o kaya isang anghel, o kaya isa sa 3 persona. Siya ba ang nakita mo? Opo. Pero meron po siyang sugat sa dibdib. Para pong tama ng baril. May baril na ba nung unang panahon? Ewan ko po. Paano mo nakita may eclipse nun? May liwanag pong nanggagaling sa kanya. Para po siyang nabibihisan ng araw. Nakausap mo siya? Noong una po, nagpapakita lang siya. Umiiyak at saka nawawala. Pero nitong huli, ang sabi po niya, magpapakabait daw po lahat ng mga taga rito at isang araw, mawawala po ang sumpa. Naniniwala ka na isinumpa ang baryong ito? Yan po ang kwento ng matatanda. At ang sabi rin po niya, darating daw po ang araw. Lalapit daw po sa akin lahat ng may sakit at manggagamot po ako. Hindi lang daw po sugat ng katawan, kundi pati sugat ng mga kaluluwa. Lagi kang tinutukso ng mga tao dito bilang putok sa buho. At nung araw na makita mo ang birhen, nakagalitan ka ni Mrs. Alba. Lagi naman po niyang ginagawa yun eh. May sama ka ba ng loob sa mga tao dito, Elsa? Hindi po ako nagbubulaan, Padre. Hindi ako naniniwala sa mga milagro. At ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng milagro para lamang pagtakpan ang pagkukulang sa pananampalataya ng mga tao. Baka pagtawanan ka ng mga tao. Kung ano-ano kasing iniisip mo. Baka matanggal tayo sa trabaho kay Mrs. Alba. Mahirap lang tayo, Elsa. Baka madagdagan pa ang problema natin. Totoong sinasabi ko, Inay. Nagsisisi ako. Pinabayaan kita nung maliit ka pa. Kung ano-ano mga kwentong iniimbento mo noon na pinaniniwalaan mo. Minsan, sinabi mo may kalaro kang anghel. Gusto kitang pigilan noon.
Pero lungkot na lungkot ka. Lagi kang kinakantiyawang putok sa buho ng mga kalaro mo. Napulot lang daw kita sa burol. Inampun daw kita dahil tumatanda talaga ako at kailangan ko ng libangan. Lagi kang nag-iisa. Kaya pinayagan kita sa mga laro mo. Sabi ko'y, bata ka pa. Lilipas din. At lumipas nga. Hanggang kahapon, akala ko'y lumipas na. Baka ho nasa burol. Baldo! 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 Yung bisita mong taga Maynila, yung tiningnan ni Elsa. Nawala na raw ang sakit niya. Gumaling na raw siya. Yan si Baldo'y dating supulturero yan. Kaya mahilig magpapaniwala sa mga himala. Ganun naman talaga yung taong yun eh. Hindi na raw sumusumpong ang sakit niya sa atay eh. Amoy sampagitang araw ho ang buong kabahayan ni na Elsa eh. Sobra na kasi ang kasalanan ng tao. Kaya nakikialam na ang birhen. Baka mawala na ang sumpa sa kupang. Magdodobleng ani natin. Paano mo madodoble yan? Eh, na hindi umuulan. Aba, si Padre. Padre, daan ho muna kayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po naman. Din sa inyo, padre. Padre, anong palagay niyo sa himala? Apoy, kailangan hintayin natin ang pasya ng ating obispo. Samantalay, hindi pwedeng konsintihin ng simbahan ang mga nangyayari. Tama. Kasya pala sa'yo. Damit yan ng pinsang kong nagmadre.
Baldo, pagbutihin mo. Baka maawa sa'yo mahal na birhen at paggalooban ka na asawa. Lumalabas yung birin, oh! Hindi dyan, dito! Baka naman dito sa kabilang puno! Huwag ka maingay, baka natatakot lumabas. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan lang namin po ni Igme kung saan lumalabas yung birhen. Mga walang sapalataya. Halik kayo rito. Kinakailangan pabakuran natin ang lugar na ito. At nang sa ganun hindi inoosyoso. Anong nararamdaman nyo? Naipitan ako ng ugat sa leeg. Maski na hindi mo mabayaran pa ang utang mo sa akin, Saling. Mabuti na ho Hindi mo na rin pakiramdam ni Aling kailangan Dolor. pagsilbihan pa. Oo, anak, salamat. Ate na ho kayo, Lolo. Kayo Ang po gastos mo. susunod. Sige, kunin mo. Upo ho kayo. Kunin mo. Chayong. Ikaw. Baldo. Ang magiging trabaho natin ay tulungan at bantayan si Elsa. Maraming nagpapanggap dyan. Pero mga alagad ng demonyo. Katulad yan si Igming Bugaw. Saan ba nanggagaling ang mga himala? Nahuhugot ba ito sa hangin? Ibinibigay ba sa atin ng Diyos? O produkto lamang ng ating mga guni-guni? Ang Diyos ba ay mapagparusang laging naghihiganti sa atin sa tuwing tayo'y nagkakamali? Siya ba'y isang multo, aparisyon, o ilusyon? Maraming mga katanungan sa ating dibdib. Ano ang mangyayari kung magiging napakadali ng mga himala? Maski sino ay maaaring magsabing sugo siya ng ating Panginoong Diyos. Magugulo ang kaayusan. Sa halip na magbukas ng ating mga mata, ang relihiyon ay magsisilbing tagabulag. Huwag, Pilo. Natatakot ako. Ba't ka matatakot? Ako lang ito. Di ba mahal mo ko? Dalawang taon na tayo magkatipan, Chayong. Mapapanis tayo. Alam mo naman gusto kong malinis ako bago tayo makasal. Yun lang may bibigay ko sa'yo. Ngayon mo na ibigay, Chayong. Pilo. Ba't ba ako pa nagustuhan mo? Marami ka namang girlfriends, ah. Wala naman, ha. Sige na, Chayong. Huwag. Pilo. Chayong. Hindi. Chayong.
Talaga namang marami kang girlfriends, ah. Pati nga si Elsa, niligawan mo nun. Lahat ng babae pwede kong ligawan, wag lang si Elsa. Bakit? Ewan ko. Parang hindi siya babae. Parang hindi siya tao. Kailan tayo pakakasal? Nakausap ko na si Elsa, Pilo. Lahat ba naman ang gagawin mo, ikukonsulta mo pa kay Elsa? Pero alam niya ang lahat. Ano siya, sa lamangkera? Natatakot akong pakasal, Pilo. Baka hindi ko maibigay sa'yo ang gusto mo. Tuturuan kita. Ate? Nandiyan ka na pala. Kailan ka pa dumating? Kaninang hapon lang. Ate, may pera ka ba? Bakit? 2,000 lang. Sawan-sawa na ako sa pagkukonduktor. Mag-a-apply ako sa Saudi. Hindi naniniwala sa Diyos ang mga taga ron. Dolyar naman ay pupunta ko ron hindi Diyos. Yung naipon kong pera sa pagtuturoy, binigay ko na kay Elsa. Luka-luka yang si Elsang yan. Mayaahon ba tayo ng mga himala niya sa hirap? Mga nanay at tatay nga, namatay na nakadilat dahil sa gutom. Tinulungan ba sila ng Diyos? Narding, mangilabot ka sa sinasabi mo. May plano ang lahat. Marunong ang Diyos. Kaya nga ba ayaw kong namamasada ka sa Maynila? Dahil kung ano-anong uri ng kasamaan ang napupulot mo roon. Napilitang bumaba ang mahal na biring sa lupa dahil sa mga taong tulad mong ayaw siyang kilalanin. Bakit mo siya tinitikis, Narding? Hanggang ngayon nga, hindi pa ako nakakabayad ng perang inutang ko sa kumpanya mula nung magkasakit ka. Saan tayo kukuha ng pera? Si Elsa ang bahala sa atin, Narding. Oh, magaling Wala, sa'yo. wala. Galing na. Kaya nga natin. Yung susunod. Mano po itay? Di na makasulat. Dahil mula nang palayasin nila ako dito, sinumpa ko na rin ang lugar na ito. Ayoko na nga sanang bumalik eh. Kaya lang naiisip ko kayo. Nag-iisa kayo. Pareho tayong tumatanda.
Sino pa nga ba magtutulungan? Saan ka natuto? Sa bar, sa Mabini. Sikat na si Elsa ngayon. Nagtatanong ba siya tungkol sa akin? Pwede bang hindi kayo ni Nachayang ang magkakaibigan noon? Noon. Padaanin niyo yung mga dumarating pag kalapit. Hey, Gary, come on! Pare, kailan na balikan siyo? Nasulat sa bahay niyo. Boss, may lugar pa ba dyan? Hindi ako tumatagot ng mga Pilipino eh. Magbabayad naman ako Pasaselan yung mga puti. At saka walang bakante. Sa iba na lang, ha? It says here she's cured more than 100 people. Dito tayo, boss. Mabuti na lang, bakante pa rito. Lahat yata ng bahay sa Kupang okupado na. Magtatagal ka ba? Hindi ko alam. Photographer ka ba? Hindi. Direktor. Dati may sinihan dito sa Kupang Pero walang nanonood. Kaya ipinasara na. Marami ka bang pelikulang nagawa? Huwag na natin pag-usapan. Baka magkaiyaan lang tayo Pasile pa? Yun bang nakikita dito? Yung nakikita sa sinihan? Oo. Hindi nagsisinungaling ang kamera. Nakoy tay, hindi ka pala pwede mag-artista. Hindi pwedeng dayain ang tsura mo dito sa camera. Bakit mo ba kinukunan si Elsa? May manunood ba doon? Ayaw nga ng producers ko ng project na ito Kaya sarili pera ko lang ginagastos ko. Buksan ang inyong mga puso at papasukin ang mahal na Biren. Magsisi sa inyong mga kasalanan. Nalalapit na ang araw ng pag-uupong at ang mga makasalanan ay masusunog sa apoy na walang hanggan. Magsisi sa inyong mga kasalanan. Buksan ang inyong mga puso at inyong papasukin ang mahal na Biren. Magsisi sa inyong mga kasalanan. Kailangan masanay ka na. Buksan ang inyong mga Yan ay ilan sa 7 apostoles ni Elsa. Sinasadya nilang tumaan dito tuwing umaga. Nalalapit na ang araw ng pag-uupong at ang mga makasalanan ay masusunog sa apoy na walang hanggan. Kaya buksan ang inyong mga puso at papasukin ang mahal na Biren. Makisita na si Elsa sa kasi. Kayo, urong-urong kayo para yung mga nauna nakapasok na. Tungkod, boy. Yung mga nauna Sige dito. Urong-urong kayo. Konti lang. Sige, tuloy kayo. Ano pong nararamdaman nyo? Lagi pong masakit ang ulo ko. Ako, okay lang para sa akin.
Tama. Thank you. Thank you, Iha. Thank you very much, Iha. Thank you. Thank you. Dumating na daw pala si Nimia. Hindi pa siya nagpunta rito. Mabuti naman. Totoo pala yung chismis tungkol sa kanya noon. Hindi na nahiya. Mabuti na lang hindi sila nagkatuluyan ni Narding. Elsa, titigil na ako sa pagtuturo. Tutal naman, parati na lamang akong absent. Mas kailangan mo ng tulong dito. Ano po, Inay? Kaawang ka ng Oy, Diyos. Inay. Kaawang ka ng Diyos. Doon muna kayo. Ayan, tama. Sige, suntukin mo ako. Pati mga anak natin na papabayaan mo. Mapapakain pa sila ng mga ginagawa mo rito. Malaki sila mga sanggano, ah. Patutulugin ko sila sa akin dito. Para lagi kong nakikita. Ano ang sasabihin ng ibang tao? Wala akong pakialam. Mahirap lang tayo. Kung di tayo maniniwala, anong matitira sa atin? Sige, Elsa, tutuloy na ako. Salamat, Sepa. Sige, Elsa. Sige, Bino. Sayong. Chayong. Nestoy, Intong, halina kayo. Hindi ako ang nanggagamot. Kamay lang ako ng birhen. Bakit ang berhen? Bakit hindi ang Diyos o si Jesu Cristo kaya? Lumipas na ang sa ama. Ngayon naman ang sa ina. Pero bakit siya magpapakita ang berhen at hindi sa iba? Ewan ko. Ngayon, pa nalabas mo sa mga dyaryo, mga radyo. Enjoy ka ba sa atensyon ng iba? Sinusunod ko lang ang bili ng mahal na birhen. Marami-rami na rin mga doktor at mga arbolaryo nagagalit sa iyo. Hindi lang sugat ng katawan ang ginagamot ko, pati sa kaluluwa. Hindi naniwala sa iyo yung pare. Kanya-kanya tayong paraan ng pagsamba. Totoo nga ba na ampon ka lang daw? Napulot ako ng inay ko dito sa lugar na ito mismo. Dito sa Burol. Noong mga 19... Anong 19 na nga ba yun? Mga 1958 yata. May naka-imperdibleng papel na may sulat na Elsa sa damit ko. Saka estampita ng mahal na birhen. Yung estampita nasa na? Nay, wala nang inay eh. Pero noong pa man din ay alam mo na mayayari ito. Hindi. Noong bata pa ako, pagduduktor ang talagang gusto ko. Tapos, nung 10 anyos ako, gusto kong ako ang maging kauna-unahang babaeng presidente dito. Tapos, 12 anyos, abogada, 15 anyos, teacher. Nung magdalaga ako, tinanggap kong wala namang kaming pera. Hindi ko kaya maging maski na ano. Kaya naisip mong gawin ito? Hindi ka naniniwala. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Saan ka naniniwala? Ang kamera, gawa lang yan ng Diyos. Gaya ng tao. Pag ayaw na ng Diyos, maski yan, titigil sa paggalaw. Lagi ho kaming kinakapos sa pagkain sa dalas ng mga nakikitira sa amin. Talagang hindi tayo maaaring umasa sa donasyon lamang. Bakit hindi natin ipagbili ang bentidatong tubig ni Elsa? Oh,
Ilalagay natin sa bote. May alam akong pabrika sa bayan. Hindi ba nakakahiya yun? Saling. Alam mo, Mayor, hindi na ako susunod sa mga anak ko sa Amerika. Magtatayo na lamang ako dito ng resort. Mula na maghimala, lumaki ang income ng kupang. Pag nagpatuloy ito, sigurado na ang re-election ko. Alam mo, Mayor, ganito ang nangyari sa Lourdes. Eksakto. Kaya lang, security lamang ang pinoproblema ko. Mayor. Dumarami ang patayan at panggagahasa at pagkakalat ng drugs. Mayor, kung ako pa'y mag-e-export ng benditadong tubig ni Elsa, kinakailangan pa bang magbayad ng tax sa ibang bansa? Ang mga religious articles, wala naman tax, di ba? Bayaan mo't magtatanong ako. Siya nga pala, meron nga palang plano ang mga konsihalis na palitangalan ng kupang. At nalalagay daw sa dyaryo yung mabahong pakinggan. At ano kaya maganda? Wala pa rin Chong eh. Maraming masamang mangyayari. Mawawala daw lang ang sumpa dito sa kupang pag nagbalik na ang ketonging itinabuhay namin noon. Siya pala ang Birheng Maria, nagpanggap lang. Ang problema, pagbalik niya'y magpapanggap daw siyang muli. Baka di siya makilala ng mga tao, muling itataboy. Ang gaganda ng damit nila, Chong. Miski yung may mga sakit, ang gagara rin. Sana meron ako, miski isa. Si Nimya nga, nung umalis dito noon, wala ring damit. Pero ngayon, magtatayo na siya ng kabaret. Hindi na kayong malikot at mag-pure ako, ano ba? Kuya, yung isa, ang laki ng hati sa dibdib. Nahati tuloy yung tingin ko. Kailangan magkaroon ako ng maraming gato para makabili ako ng pante. Oo, bigay mo sa akin yan. Yan yung cutter ko. Kailangan sulit sa akin. Hoy! Hoy, ina! Takbo, mabilis! Dalihan nyo! Walang iirap, walang kukurap. Espere kengkeng, espere kangkang. 10 mga sisiw ang nakatikang kang. Isa. Galing oh! Espere kengkang, 10 mga sisiw ang nakatikang kang. Ang huli natin! Bilis nyo! Aray ko! Magkakaibigan na kayo dati nila Elsa? Dati? Interview na ba ito? Anong nangyari? Boyfriend kong kapatid ni Chayo. Pero nabuntis ako ng isang traveling salesman. Tinaboy ako ng mga taga rito. Lumapit ako kina Elsa pero hindi naman nila ako tinulungan. Nagpunta na lang ako Maynila. Doon ako nagpalaglag. Yan ang istorya ng buhay ko. Naniniwala ka ba sa himala? Oo. Hindi. Siguro. Ewan ko. Itong si Elsa, dati na ba siyang reliyosa? Hindi. Si Chayong ang pinaka-reliyosa sa amin. Ako, pinakamalandi.
Si Elsa ang pinakamadunong. Kabisado niya lahat yung mga presidente sa Pilipinas at saka sa Amerika. Pakita mo lang yung mga libro dyan, memoryado niya na eh. Mahusay na artista si Elsa. Pag ginustong makita ni Elsa, makikita niya. Ganyan siya mag-isip eh. Pag ginusto niyang gawin, gagawin niya, walang makakapigil sa kanya. Ikaw, bakit mo ginagawa ng pelikula sa Elsa? Siguro naniniwala ka sa kanya, no? Hindi. Kaya lang, nararamdaman ko na pag sinundan ko siyang sinundan, dadalhin niya ako sa mga lugar na hindi ko pa nararating. Para bang may exciting na mangyayari. Yun nga lang, hindi ko pa alam kung ano yun. Pakinggan mo. Ano yun? Daing ng mga tao sa bahay nila Elsa, dinadala ng hangin dito. Nakakilabot, ano? Parang lahat na naghihirap nandoon. Of course, the church has not recognized the apparition of the Virgin or the healing powers of this girl Elsa. But we have received reports from medical experts who have actually said... No, wait a minute. I don't want none of that. None of that. No. Thank you. Mineral water. Bili na kayo. Magkano yan? 750 po. Huwag magkakagulo! Tahimik lang kayo! At mamaya palalabas si Elsa. Dala-dalawa lang ang pila. Atras! Ay! Sorry ho. Hindi ko sinasadya. Makasalpahin naman ka! Raisa, dalian niyo. Kasi kaya sa'yo na yan. Must be 98 degrees here today in Barrio Kupang. As you can see, there are 2,000 people here just waiting for Elsa, and already 3 women have fainted, and apparently one of them in serious condition. Elsa has... Dito! Bisa si Elsa! Dali! Magkano ba ito? Mura lang. Just 20 pesos! Much too much. Now hold on here. Take it easy. Nagpunta naman kayo dyan. Ang hirap ng water. Ali-ali, magkano ba? Basta 750 sa bote, wala nang tawad. Wala na bang tawad? Wala nang tawad. Oo, lalabas si Elsa. Huwag kayong magkakagulo. Tahimik lang. Balda! Ilipat mo yung mga tao mo dyan sa kabila dyan. Natatakpan na itong mga paninda ko. Ano ka ba? O, lipat kayo ng pila. Dala-dalawa lang. Lipat ng pila. Ayos lang. Maantala lang ho sandali si Elsa. Pasensya na kayo. Pilo, Ang laki ng krus mo ngayon, ha? Mas epektibo ba pag malaki? parati mo naman ako niloloko, Pilo eh. Sayong, pakasal na tayo. Ano? Sa munisipyo, may konti akong pera. Mais! Bili na kayo ng mais! Teka, halika. Ano ba nagsasabi mo, Pilo? Kala ko ba, gusto mo ako. Mahal kita, Pilo. Ganun pala eh, bakit tayo mong pakasal? Gusto mong tumandang dalaga gaya ni Elsa. Hindi ko maiiwan si Elsa, Pilo. Mga pamay-pay! Pamay-pay! Mama! Pamay-pay! Pamay-pay! Baldo, sino yan? Si Chua, ang milyonaryong incheck. Taga Maynila yan. May rayuma. Malakas mag-donate yan.
Paraanin niyo si Chua. Siya nga naman ko yung pera para sa anak ko. Sige na. Aling Pising, huwag kayo nang iistorbo. Doon na kayo! Ay, tamang kalwa! Pupunta ka sa impyerno! Sabi ng doon na kayo eh. Sige na. Maramot! Susumbong kita sa Birhen! Maramot! Susumbong kita sa Birhen! Ayun si Elsa! Mayor, nag-uumpok-umpok ang mga tao. Baka magka-revolusyon. Eh, anong gusto mong gawin natin? Hulihin ang birhen. Ayos lang kayo. Kayo, sige na. Yung mga may sakit, maaaring sumapit na dito sa harapan. Sige pa. Konting bilis lang ho. O, kayo. Lapit na tayo magsimula. Dito. Yan. Okay na, talikod. Sige, doon kayo. Doon. Magsiluhod po tayo at magdasal. Wow, pare. Mas heavy pa ito sa drugs, ah. Kinakausap na siya ng Birhen. Mr. Chua, kayo na ho ang mauna. Salamat, ha. Anong nararamdaman niyo? Itong aking dibdib, masakit eh. Hirap ako hinga eh. Masakit, oh.
Isa sa akin. Pare, isa sa akin, isa sa akin. Bado lahat eh. Gusto ko yun, pare. Bakit naman ang mga babae dito? Magaling. Uy, kunin mo na naman akong artista. Marunong akong kumain ng apoy, tumulay sa alambre, ngumata ng bubog, at mahiga sa baga. Sige na naman, Uy! Pwede ba kita isayaw? Ay naku, pwede ba iba na lang? Babayaran naman kita eh. Hindi ako nagpapaupa. Hindi mo naman. Manager ako dito. Dali, pare. Inakas ka ba? Hindi. Okay lang. Oh, hindi ba mas okay dito? Ang hindi napapagaling na Elsa, napapagaling namin dito. Sandali, hanapin ko ang tatay. Ang kailangan lang natin, puhunan. Pinupugutan daw ng ulo ang mga workers dun eh. Hindi. Dami-daming Pilipino nagpupunta sa Saudi. Naalala mo ba nung sakris ng Parayo? Sa Simborio, nangangarap tayong balang araw. Sasakay tayo ng barko at pupunta sa ibang bayan. Ito na yun, Pilo. Saan tayo kukuha ng pambayad sa recruiter? May naisip ako. Huwag mo nang istorboy ng mga customer ko. Ay, di ba kaluluwa? Pumunta ka sa impyerno! Sige na! Mamalasin ang kapalit mo! Pangit! Itig mo ka, pangit! Pilo. Pilo. Di mo na ako pinuntahan. Naging abala din ako kina Elsa pero lagi kitang naaalala. Lasing ka ba? Lasing ka yata. Lasing ka nga. Ano ba ang kailangan mo? Pilo, baka may makakita sa atin. Bakit ka ba na parito? Napanaginipan ko, Pilo. Kinausap daw ako ng birhen. Totoo, Pilo. Kinausap ng benen, ha? Sabi niya, ikaw daw, Pilo. Ang ibig kong sabihin, payag na siya. Ikaw daw magiging asawa ko. Sawa. Di ka naniniwala, Pilo. Ayaw mo kasing ipasok sa puso mo ang paniniwala. Naalala mo nung mga bata pa tayo, Chayong? Kayo ni Elsa ang pinakamahusay mag-imbento ng mga istorya. Kami naman ni Narding, paniwalang paniwala. Di na tayo mga bata ngayon, Chayong. Huwag mo akong iiwan, Pilo. Bakit? Sino nagsabi sa'yo aalis ako? Sasama ka daw kay Narding. Mahal kita, Pilo. Kung pareho tayong maniniwala, maraming bagay na hindi natin may paliliwanag. Pero kung pareho tayong may pananampalataya, liligaya tayo ng walang hanggan.
po ako eh. Chong, aray ko! Chong! Chong, tumitingin na naman po ako. Wala naman po ako ginagawa masama eh. Pero Chip, hindi pwede. Hindi pwede. Utos na mayor ito eh. Wala akong magagawa. Saka tourist attraction na ito. Tourist attraction na itong lugar na ito. Wala akong magagawa. Kinakailangan sarang mo pabalik na yan. Chip! Hindi tayo Chip! Mamamaya kami! Ano ba nakarating? Hindi kami! Kayo sapag na Dali ka! Hirang pulis to. O hindi bale, pupunta tayo sa office ni Mayor. O sino sasama Ano nangyari? O ikaw? Pinasasara ng 7 Apostoles. Pulis! Bumalik kayo rito mamayang gabi! Patitikman ko sa inyo pinakamasarap talaga! Pasara ang kabaret, Elsa. Malaking bagay yon para kay Tay. Hindi ako ang nagpasara ng kabaret, Nimia. Sina Mrs. Alba at Chayong. Maski ano ang sabihin mo, susundin nila. Bakit ka nagpatayo ng kabaret? Mula nung mangyari yo'y dumami na ang mga... Bakit hindi mo sabihin? Bakit? Yung ginagawa niyo ba nila Mrs. Alba? Hindi pag sa mga tao dito. Pinagbibilhan niyo sila ng himala. Tinutulungan namin sila. Pareho lang tayong... Umalis ka na. Pinubulag ka ng mga nasa paligid mo, Elsa. Kaya wala kang nakikita. Marami kang tagasunod, pero wala kang kaibigan. Ikaw ang may sakit. Hindi ang mga tao. Matigas, Elsa. Pakausap mo nga sa kapatid mo, Narding. Masira pa si Chayong kay Elsa eh. Pabayaan mo na lang, Nimia. Ano naman ang gagawin ng tatay kung wala ito? Talagang wala na mangyayari dito sa Kupang. Kailangan tumakas na tayo. Tapos na ang mga palabas ni Elsa. Ang mga tao dito'y unti-unti nang namamatay. Saan naman ako pupunta? Wala naman akong alam na ibang hanap buhay kundi... Eh di magtrabaho ko ulit sa Maynila. Ano naman ang kaibahan ng sa Kupang at sa Maynila? Takot na ako sa mga lalaki ngayon, Narding. Meron akong customer noon. Gusto niya palagi may nakasubong sigarilyo sa bibig habang niyayari ako. Sadista pala ang... Minsan, dinala ko ng gang niya sa isang resort. Pinaglaruan nila ako magdamag. Pinaso ang ko. Pinasukan ng kung ano-anong ko. Bote, papel, isda. Nang iwan nila ako para akong durog na kamatis. Mula nun, palagi ko nang napapanaginipan yon. Hinahawakan pa lang ako ng customer. Nanginginig na ako sa takot. Anong gagawin natin? Bumalik na lang kaya akong Maynila. Sumama ka. Hindi ko iiwan ang Kupang. Eh, hindi naman natin kaya magbenta ng himala kagaya nila Elsa. Sigming malas din yata ako eh. Nang magkartero ko, wala nang bumagsak na sulat sa Kupang. Nang magbugaw naman ako, wala nang birhin dito. Alam mo naman ng mga turista, birhin ang hinahanap. Wala na yata ako nagawang mahusay sa sarili ko eh. Lagi mo kasing iniisip eh. Naalala ko si Saling, nung nagtatrabaho sa bukid. Lagi niyang karga-karga sa likod niya si Elsa. Eh ako, anong ginagawa niyo sa akin nung bata pa ako? Tinatago kita sa banyo kapag dumarating ang inay mo. Kinukuha ka kasi sa akin eh. Patay na siya.
Magpapahinga ho muna si Elsa. Bukas naman ho. Paano yung sugat ko? Ano si Elsa? Huwag kayong magkagulo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Para ano nangyari sa'yo? Na-hold up ako. Dali mo ako sa ospital. O bakit? Ano nangyayari dyan, ha? Bakit? Masyado kayong padalos-dalos eh. Hindi niyo siya dapat pinatay. Nabigla lang kami. O ano, sasama ka ba? May mga anak ako eh. Dollar ang kikitain natin sa Saudi. Kayo na lang. 3 gabi na, Elsa. Nananaginip ako na parang may isang harding hindi ko maabot-abot. Baka marami ka lang iniisip. Nagpasabi na akong gusto ko siyang makausap bukas. Pag hiningi niya, ibibigay ko na sarili ko kay Pilo, Elsa. Malaki na rin naman naging pagkukulang ko sa kanya. Elsa, mauna na ako. Ayokong abutin ng masyadong dilim sa daan. Nakakatakot ang nangyari kay Chua. Delikado na ang panahon ngayon. Sepa, mula bukas, hindi na tayo magbebenta ng mga gamot. Ano? Nakausap ko na si Mrs. Alba. Hindi na tayo maniningil mula bukas. Paano tayo mabubuhay ngayon? Sige, alis na ako. Chayong? Pag nakasal kami ni Pilo, susundin ko siya parati. Chayong? Nabibigay ni Pilo. Ingatan mo daw ang sarili mo. Paano? Lakad na ako, ah. Nagpasya na ako. Hindi tayo magkabagay. Akala ko ba ay hindi ka Katoliko? Eh bakit sa akin ka nangungumpisal? Kasi, Father, kayo lang ang pwede kong pagsabihan ito para maging sikreto. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi po ako matahimik, Father. Sabi ko sa sarili ko noon, wala akong pakialam kundi ang aking trabaho, ang aking sining, at ang katotohanan na ire-record ang aking kamera. Pero, ngayon po'y hindi ko na alam. Bakit ka naguguluhan? Nakunan ko ng pelikula sina Elsa at Chayong sa burol. Tuwing Miyerkules ng madaling araw ay nagpupunta sina Elsa at Chayong sa burol. Bawal sa iba ang sumama sa kanila. May 2 teenagers na durog, mga taga Maynila.
Nagkatuwaan siguro sila at ibig nilang subukin kung talagang pinoprotektahan ng Birhen sina Elsa at Chayong. Naririnig ko pa ang sigaw ni Chayong. Humingi siya ng tulong kay Elsa. Ang sabi ni Elsa, inatake daw sila ng demonyo na nagpanggap baboy damo. At mabuti na lang daw, tinulungan daw sila ng mahal na Birhen. Ang tagal ko rin naghintay sa ganitong pagkakataon. Talagang kailangan ko ng break, Father. Pero, lagi kong naalaala yung nangyari kina Elsa at Chayong. Pinabayaan ko na nga sila. Kinulang ko pa. Ako ba, Father, ay gaya na rin ng iba riyan, ha? Nagbebenta ng himala. Tulungan mo ako, Father. Ipapalabas ko ba ang pelikula sa publiko o hindi? Huwag kayong maingay. Igalang natin ang kanyang pag-iyak. Iniiyakan niya ang paghihirap ng mundo. Magsiluhod tayo. Hindi ko natulungan si Chayong. Nay. Iha. Makinig ka. Oo, nakikinig ako. Makinig ka. May nangyari. Iha, magsalita ka. May nangyari sa... May nangyari sa... Ano yun, Iha? Dumi-dumi ng ginawa nila. Nakakahiya ginawa. Oh, ano ba yun? Dumi-dumi. Nakikinig ako. Ang dumi, pare. Hindi ko na kaya. Hindi Ano ko yun, na Iha? kaya. Sakit. Sakit. Magsalita ka. May dugo yung karne. Talagang ganyan ang pagkain mayaman. Hilaw.
pababayaan sila. May epidemya daw ng kolera eh. Tatawag ako ng doktor sa bayan. Hindi. Kaya ito ni Elsa. Tumawag na kayo ng doktor. Elsa. Hindi nabasag. Ang ibig sabihin, may susunod pa kay Chayong.
anak! Pinatay mo ang aking anak! Pupunta ka sa impyerno! Pupunta ka sa impyerno! Mga lola, lolo, sige, magsiuwi na ho kayo. At hindi na ho magagamot si Elsa. Hepe, ayusin mo yan. Sige na, lolo, mga lola, makakaalis na kayo. Hindi na magagamot si Elsa. Sige na. Hindi na raw nagpapakita ang birhin kay Elsa. Siyempre, maski birhen, nagta-time out din. Ikaw naman nagme oo. Ang sabihin mo, galit ka pa rin kay Elsa dahil ipinasara ang kabarit mo. Lagi mo akong sinusundan. Matapang ka rin, Elsa. Siguro kung iba lang hindi na makakabalik sa burol. Nakunan ko ang nangyari sa inyo ni Chayong. Noong una, talagang desidido akong gamitin ang pelikula. Sapagkat kung tutuusin, minsan lang nangyayari ito para sa isang direktor. Pero nung maglaon, naisip ko, ano ba? Ako ba'y gaya ng iba riyan na gagamit ang kahit na ano, kahit na sino, nang walang pakundangan para lamang sa sariling trabaho? Ano? Na rin ba ako? Hindi ko man lamang naisip yung nangyari sa inyo. Ang tanging iniisip ko ay yung makukunan ko, kaya parang pinagsamantalahan na rin kita. Tama ka nga siguro. Sa mga sinabi mo sa akin noon sa interview. Kung wala na ang lahat. Kung kalansay na lang tayo. Ang matitiray ang sinasabi mong sining. Oo. Kaya lang kahapon sa libing, nang makita kita, nagbagong isip ko. Kaya, babalik na lang ako ng Maynila. Hindi ko gagamitin ang pelikula. Oo, naawa ko. Pero hindi sa'yo, Elsa, pagkat matapang ka. Kundi kay Chayong at ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya. Malas talaga siguro ako sa break. Salamat, Orly. Saan kami pupunta? Wala na akong mapupuntahan, Elsa. Itinakwil na ako ng aking mga anak. Nagsipag-asawa na silang lahat. Elsa, hindi ka pwedeng tumigil sa paggagamot. Nabayaran ko na yung lupang pagtatayuan ko ng resort Orly! Kung may kailangan ka uli, balik ka dito.
pagsubok lang ang lahat sa atin. Tinitingnan ng Diyos kung dapat nang alisin ang sumpa o hindi pa. Babalik din ang himala. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Elsa, anong sa palagay mo nasa langit na kaya si Chayong? Nakita na kaya niya ang birhen? Elsa, ano ba talaga ang nakita mo noon? Totoo ba talaga? Ewan ko. Di na ako sigurado ngayon kung anong nangyari noon eh. Guni-guni mo lang yun. Ako nga, kung bangag ako kung ano nakikita ko eh. Dito tayo madalas maglaro nun ah. Naalala mo ba yung madalas nating kantahin? When I grow to be a lady, I'll be a queen, a lovely queen. May nagdaang anghel. Nimi, ano sa palagay mo? Kung umalis ako dito sa Kupang, kagaya mo, sa Maynila ako magbakasakali. Hindi mo kaya ang trabaho ko. Ang ibig ko sabihin eh, pwede ako maging katulong o labandera. Sige, sabay tayong umalis. Maski sa akin ka muna tumira. Mukhang uulan ah. Pag inabutan tayo ng dilim dito noon, takot na takot tayo. Sabi ni Chayong noon, pag paulit-ulit mo daw sabihin yung Jesus, Maria, Joseph, walang pwedeng mangyari sa'yo. Maski noon sa ating tatlo'y, si Chayong lagi ang pinakamatatag. Elsa. Hindi ba delikado ang pagpunta mo rito, Pilo? Hindi na ako pinaghahanap ng batas. Nahuli nila si Narding. Pinagtakpan niya ako. Anong nangyari sa mukha mo? Di ko alam. Nagising na lang ko sa umaga, ganito na eh. Di malaman ng doktor kung ano. Bakit nagpakamatay si Chayong, Elsa? Bumalik ako dito dahil hindi ako matahimik. Anong nangyari kay Chayong? Kasalanan ko, Pilo. Wala akong nagawa. Pinagsamantalahan kami. Naniwala siya sa'yo, Elsa. Ano ngayon ang balak mong gawin? Luluwas din ako ng Maynila bukas. Gumaling lang ako, tutuloy ako ng Saudi. Pangako ko yung kay Narding. Nitong mga huling araw, ang Kupang ay nakaranas ng maraming bagay. Eclipse, ang panggagamot ni Elsa, epidemya,
at iba pa. Tayong lahat, kabilang na ako ay maraming natutunang mga bagay-bagay nitong nakaraang araw. Noon ay lagi kong sinasabing, importante lagi ang pagharap sa katotohanan. Yon ay alam ko na, hindi tayo dapat laging napasisilaw sa katotohanan. Sapagkat kung minsan, ito ay hindi makatao. Kung minsan, ang kasinungalingan ay mas importante kaysa sa katotohanan. Kung minsan, ang kasinungalingan ay mas may nagagawang kabutihan sa tao. Katotohanan man o kasinungalingan, realidad man o ilusyon. Ang importante ay kung saan ito ginagamit. Sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Wala ba akong nagawang mabuti, Inay? Wala kang kasalanan, anak. Lagi kong iniisip, ano ba talaga ang nangyari? Saan ba ako nagkulang? Meron ba akong hindi nakita? Bakit naging kriminal si Narding? Bakit nagpakamatay si Chayo? Bakit namatay ang mga bata? Anong ibig sabihin ng lahat? Maski na hindi totoo ang himala, wala kang ginagawang masama. Nais mo lamang makatulong. Kaya lang, pinaglaruan tayo ng Diyos. Nimya, tumagay ka, maski isa lang. Nimya, ba't mo ba naisipang iwan ito si Igme? Mahina na ho ang business eh. Mula nang di naman gamot si Elsa, nag-iba na ang baryo kupang. Parang patay lahat. Ang sabihin mo, meron ka na naman dahilan para uminom. Totoo bang bumait na si Mrs. Alba? Hindi na naninigaw? Yun ang himala! Paanong mangyayari yun? Eh, wala namang gumagalaw doon. Paano nyo na siguro? Kitang-kita ko nga eh. Buntis si Elsa. Dinala ni Alice Alin sa hilot. Buntis si Elsa. Immaculada Concepcion. Pinasok siya ng Immaculada Concepcion. Bumalik na ang himala. Totoo ang sinabi ni Lolo Hugo. Sinusubok lamang tayo. Baka darating na ang gunaw. Di ba sabi, maraming katakatakang pangyayaring magaganap bago gunaw? Isang tunay na birhen na si Elsa.
bumalik na! Salamat at bumalik na ang himala! Elsa! Tawagin silang lahat. Sepa! Saan ka pupunta? Kina Elsa. Sepa, bakit? Namatay ang dalawa nating anak nang dahil sa kanya. Sige. Natatakot ako, Elsa. Magmula nang mapulot kita dito sa Burolay, hindi na kita naintindihan. Pero, ano man ang gawin mo may tiwala ako sa'yo. Sige. Maghahanda pa kami ni Sepa para bukas. Ito, kunin niyo na, oh. Mura lang po yan. Ubus na. No money. No money. Beto. Ang tatawa mo. Basta, Nana. Pepe, uhulihin mo ang sino mong magsalita ng laban sa Diyos, sa gobyerno, o sa akin. Chua yan. Hindi ba patay yan? Kapatid ho yan ni Chua. Baka Elsa din ho yan. Mama, palibos mo. Pabilis mo na ng laban. Mama.
yung mga may sakit, dito lang. O, paranin yan, paranin. O, kayo dyan. Dito kayo, lapit. Nasa si Belia? Nakita ba niyo si Belia? Paano yan? Kinakausap ang birin. Medyo! Yeah. Virgin! Yeah, where? Pero yan! Pero Virgin! Sure, where? Belia! Belia! Where? In green over there? Yeah. Asa ba si Elsa? Elsa! 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 Magsigurong na kayong lahat dyan! At magsasalita na si Elsa! Hoy, huwag kayo manulak! Oh, atras kayo! Atras! Itinatawag ko kayong lahat dahil may gusto akong ikumpisal. Nitong mga nakaraang araw, sa loob lamang ng napakaikling panahon, parang naranasan natin ang pinaghalong langit at impyerno. Maraming sakit ang kumaling. Maraming tao ang bumuti at nagkaroon ng pananampalataya. Pero nakakita rin tayo ng kamatayan, ng epidemya, ng krimen at panloloko. Kapag may masamang nangyayari, sinisisi natin ang sumpa, sinumpa ang kupang, itinaboy natin ang may sakit noon, kaya ganoon. Kapag may mabuti namang nangyayari, sinasabi natin, ito'y gawa ng langit, gawa ng birhen, gawa ng himala. May ipagtatapat ako sa inyo.
Hindi totoong buntis ako dahil sa himala. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen. Walang himala. Hindi totoong may himala. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos. Walang himala. Walang aga! Puro kayo lahat! Puro! Atras! Patay na si Elsa! Dahan-dahan lang! Dahan-dahan! Bigyan mo kami ng daan! Sepa, huwag ka na sumunod. Dito ka na lang. Ano ka ba? Tabi! Tabi! Tabi kayo! Wala na! Tabi!
Elsa.